Kabanata 3801. Kung wala ang tulong ni James, siya ay nasa ilalim pa rin ng impluwensya ng katiwalian. Kung wala si James Curse Magic, hindi niya maperpekto ang kanyang paraan ng paglilinang at hindi niya magagawa ang kanyang mga tagumpay ngayon. Kaya, malaki ang epekto sa kanya ng pagpanaw ni James. Kailangan niyang ipaghiganti siya, at ang unang universo ay dapat sirain. Maghanda ka. Kapag nagbigay ako ng utos, sasalakayin natin ang unang universo. Lumakas ang boses ni Shena. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis at nakarating sa isang manor sa bundok. Pagdating niya sa mansyon, may ilang buhay na nilalang sa labas ng gate. Lahat sila ay makapangyarihang Panginoon na may mataas na katayuan sa kailaliman ng madilim na mundo. Gayunpaman, dahil natalo sila ni Shena, hindi banggitin na ang kanilang mga nasasakupan ay halos ganap na nabura, wala silang magagawa kundi sundin ang utos ni Shena. Pumasok ka at magsalita. Nararamdaman ang presensya ng mga individual na ito, sabi ni Shena. Pagkatapos, 4 na lord ang pumasok sa manor. Lahat sila ay nasa itaas ng 5-power macrocosm ancestral god rank at dating soberanya ng isang teritoryo. Ngayon, gayunpaman, ang kanilang teritoryo ay pag-aari ng Shena. Shena. Nauutol na sabi ng isa sa kanila. Ano ito? Malamig na sinabi ni Shena, cut to the chase. Ang sabi ng Panginoon, ang pag-atake sa maliwanag na mundo ay hindi paglalaro ng bata. Ang heavenly path of the illuminated world ay may ilang uri ng pagsupil sa ating ranggo. Bukod dito, sasalakayin natin ang unang universo, ang pinakamalakas sa lahat ng 12 universo. Mangyaring pag-isipang muli ang iyong desisyon. Oo, mag-isip ka ng 2 beses tungkol dito. Ang pag-atake sa unang universo ay isang seryosong bagay. Napakaraming masasamang espiritu sa Dark World ngayon, kaya hindi na kailangang gumawa ng gulo. Bukod dito, ang macrocosm ancestral gods ng lahat ng 12 universo ay magsasama-sama upang talakayin ang pagsasama-sama ng mga universo. Ang pag-atake sa unang universo ay maaaring mga hulugan na tayo ay nagdedeklara ng digmaan sa lahat ng 12 universo. Ang ating mga puwersa ay hindi pa nagiging sapat na malakas. Kahit na kailangan nating mag-atake, dapat nating pag-usapan ang iba pang mga lord. Nandito ang 4 na lords upang bigyan ng babala si Shena laban sa pagkilos ng walang ingat dahil ang bawat madilim na pag-aaway ay nabuo pagkatapos ng mahabang talakayan sa mga makapangyarihang tao ng madilim na mundo. Ni minsan ay walang anumang menor de edad na lord na naglunsad ng isa sa kanyang sarili. Kahit na ang isang menor de edad na Panginoon ay lumikha ng alitan sa kanyang sarili, magkakaroon lamang ng maliliit na salungatan at hindi isang ganap na pag-atake. Malamig na sabi ni Shena, final na ang desisyon ko. Determinado akong sirain ang unang universo. Kung ang ibang mga lord ay hindi samang-ayon sa aking desisyon, sabihin sa kanila na malaya silang humiling ng isang madla sa akin. Wala akong dapat ikatakot. Walang pakialam si Shena sa ibang mga Panginoon. Hindi siya natatakot kahit sa ilan sa mga mas makapangyarihang lord sa Dark World. Ako. Nagkatinginan ng ibang mga lord. Mukhang nabigo sila sa kanilang pagsisikap. Nang makitang walang kwenta ang magtagal dito, bumantong hininga sila at tumalikod para umalis. Pagkaalis nila, puno ng pagkataranta ang mga ekspresyon nila. Hindi nila nais na lumikha ng isang madilim na pag-aaway dahil mayroon silang malinaw na pag-unawa sa madilim na mundo. Ang madilim na mundo ay may patuloy na daloy ng dark matter, na siyang pangunahing sangkap para sa kaligtasan ng mga buhay na nilalang doon. Kung walang sapat na dark matter, hindi makakasunod ang dark world sa demand. Ang dark matter ay katulad ng primordial energy sa illuminated world. Nilikha ng langit at lupa, mayroon silang limitadong supply. Kapag ang bilang ng masasamang espiritu ay lumampas sa isang tiyak na limitasyon, ang balanse ay masisira. Sa panahong iyon, ang ilang Dark Lord sa Dark World ay magsisimulang makipaglaban sa isa't isa para sa Dark Matter, na magdulot ng panloob na alitan. Ganunpaman, hindi nila napigilan si Shena. Kasabay nito, sa unang universo ng Illuminated World. Personal na dumating si Quanesha sa lokasyon kung saan si James ay nasa closed-door meditation at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagsisimula ng conference.
Huminto si James sa paglilinang at sumunod sa pangunguna ni Quanesha. Si Quanesha ay casual na nagbihis ngayon. Nakasuot siya ng puting damit, at ang kanyang mahabang itim na buhok ay umaagos sa hangin. Walang anumang palamuti sa kanya, siya ay tumingin malinis at maayos. "Let's move out," sabi ni James. Tumango si Quanesha. Bumaba ang dalawa sa bundok at umalis sa Mount Snowsec bago tumungo sa ancestral holy site. Sa pamamagitan ng isang hakbang pasulong, umalis sila sa Khazar Realm at nakarating sa kalawakan. Isang bitik ang lumitaw sa kawalan sa harap nila, at sila ay humakbang sa bitik bago nawala ng walang bakas. Nang muli silang lumitaw, nasa ancestral holy site na sila. Ang banal na lugar ng ninuno ay ang ubod ng unang universo. Isa itong espiritual na bundok, sa ilalim nito ay hindi mabilang na primordial pulses. Ang kapangyarihan ng langit at lupa dito ay sagana, at ang heaven and earth sigil dito ay kumpleto. Pagdating nila sa labas ng ancestral holy site, pinili nilang tapusin ang natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad. "Ano sa tingin mo ang tungkol sa pagsasama-sama?" tanong ni Quanesha. Naglalakad si James sa harapan. Habang tumatawid siya sa ancestral holy site, naramdaman niya ang kasaganaan ng heaven and earth power doon. Ito ay isang perpektong lugar para sa paglilinang. Nang marinig ang tanong ni Quanesha, ngumiti siya ng mahina at sinabing, "Magandang bagay ang pagsasama-sama." Kapag ang 12 universo ay pinagsama sa isa, ang surface area at ang heavenly path ng lahat ng 12 universe ay magiging isa, kaya lilikha ng isang mas malakas na heavenly path. Sa panahong iyon, malalampasan na natin ang mga limitasyon ng langit at lupa. Si Quanesha, gayunpaman, ay kumunot ang kanyang mga kilay at sinabing, "Sa aking pagkaunawa, ang makapangyarihang Panginoon ay nagmungkahi na pagsamahin ang lahat ng mga universo sa isang maraming beses sa nakaraan. Gayunpaman, ang kanyang panukala ay tinanggihan ng maraming beses. Sa pagkakataong ito, malamang na gumamit siya ng ilang maling taktika para maisakay ang iba." Nagkibit-balikat si James at walang pakialam na sinabi, "Hindi na iyon mahalaga." Ipinagpatuloy ni Quanesha, kapag ang mga universo ay pinagsama sa isa, ang makapangyarihang Panginoon ay tunay na magiging tanging pinuno. Ang mga sumusuway sa kanya ay maaaring magdusa ng husto. Kanina pa ito na pag-isipan ni James. May mga kalamangan at kahinaan dito. Gayunpaman, ang mga kalamangan ay mas malaki kaysa sa gastos sa kanyang opinyon. Pag-uusapan natin ito sa ibang pagkakataon. Sa ilalim ng gabay ng makapangyarihang mga tao sa ancestral holy site, pumasok si James sa isang espiritual na bundok. Mayroong maraming mga gusali sa tuktok na partikular na itinayo upang tumanggap ng macrocosm ancestral gods at iba pang makapangyarihang mga figure mula sa buong 12 universo. Si James at Quanesha ay itinalaga sa isang malayang manor. Kaya, pansamantalang nanatili si James sa manor. Siguro kung nandito si Kallinikos Yoav, ang Panginoon ng Ninth Universe, bulong ni James. Si Kallinikos Yoav, ang Panginoon ng ikasyam na universo, ay nilinang ang sword path. Minsang sinabi ng ancestral swordmaster na nilinang ni Kallinikos ang maraming macrocosm power sa pamamagitan ng sword path lamang. Puno ng pasasalamat si James kay Kallinikos dahil siya ang gumabay sa kanya tungo sa ikatlong yugto ng Omniscience Path noong nilikha ang ika-13 universo. Habang ginagamit ni James ang kanyang divine sense, naramdaman niya na maraming manor sa paligid, at bawat isa sa kanila ay naghuhost ng isang makapangyarihang individual. Nakaramdam ng pamilyar na aura, dumiretso si James at hinanap ang pinanggalingan. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang mansyon. Sa labas ng mga tarangkahan ay nakatayo ang 8 nakasuot ng sandata na mga gwardya na may hawak na matatalas na espada. Naglabas sila ng malakas na aura dahil nasa tuktok sila ng Kylem Ancestral God rank at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagiging Macrocosm Ancestral God. Sa sandaling lumitaw si James, hinaranggan nila ang kanyang landas. Tumingin si James sa kanila at sinabing may composed na ekspresyon sa mukha, "Hinahanap ko si Kallinikos Yoav. Magsumbong ka sa superior mo." Sa lakas ni James, madali niyang matatalo ang mga gwardya na ito na nasa tuktok ng Kylem Ancestral God rank. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa sa halip ay nagtanong ng magalang.
Sa sandaling iyon, tila natanggap ang pag-aproba ng may-ari ng asyenda, agad nilang pinayagan si James. Humakbang pasulong si James. Maraming buhay na nilalang ang natipon sa pasilyo ng manor. Pagpasok ni James sa mansyon, lahat ay nakatingin sa kanya. Napatingin si James sa kanila. Mayroong kabuuang 4 na individual, kung saan ang Kalinikos lang ang nakikilala ni James. Gayunpaman, dahil magkasama sila ni Kalinikos, maaari lamang silang maging macrocosm ancestral gods. Marahil sila ay mga Panginoon pa nga ng ibang sansinukob. Itinuro ni Kalinikos ang isang bakanting upuan sa tabi niya at sinenyasan si James na magsalita. Umupo si James. Pagkatapos, tinanong ni Kalinikos, "Sino ka? Anong negosyo mo sa akin?" Ngumiti si James at sinabing, 49 na ako. Galing ako sa 12th universe at nakilala ko ang isang taong tinatawag na Ancestral Swordmaster. Binanggit kanya sa aming pag-uusap at sinabing sa iyo nagmula ang kanyang sword path. May 4 na individual sa foyer, 3 lalaki at 1 babae. Bukod kay Kalinikos, walang ibang kakilala si James. Walang ideya si Kalinikos kung bakit dumating ang 49. At saka, wala siyang alam tungkol sa lalaki. Sa kanyang pangunawa, ang 12th universe ay walang anumang makapangyarihang figure. Ngayon, ang isang tulad ng 49 ay lumitaw ng wala saan. Sa harap ng hiling ng 49, ipinakilala niya sa kanya ang iba pa niyang bisita. Itinuro niya ang isang babae na naka-blue dress at nakaupo sa gilid niya. Napakaganda ng babae at naglabas ng charismatic aura. Siya si Yekaterina Larkspur, ang Panginoon ng ika-10 universo at isang 4-power macrocosm ancestral god. Asawa ko rin siya. Nang marinig ito, natigilan si James. Isipin na ang Panginoon ng ika-10 universo ay asawa ni Kalinikos. Kaya, tila ang 9th at 10th universe ay isang pamilya. Itinuro ni Kalinikos ang isa pang lalaki na nakasuot ng pulang damit. Ang lalaki ay halos 40 taong gulang at may matibay na pangangatawan. Sa ilalim ng kanyang malalakas na kalamnan ay hindi kapani-pani walang lakas ng pagsabog. Bilog ang mukha niya at makapal na kilay. Nagpakita siya ng pagiging agresibo na nangangailangan ng paggalang. Siya si Tomislav Santana, ang Panginoon ng ika-11 universo at isang 4-power macrocosm ancestral god. Napatingin si James kay Tomislav. Narinig niya ang tungkol sa Panginoon ng ika-11 universo. Ang curse magic ng Ancestral Talisman Master ay nagmula sa Lord of the 11th Universe, na nakakuha naman ng curse magic mula sa Dark World. Hindi nakakagulat na naglabas siya ng hangin ng pagiging agresibo na nangangailangan ng paggalang at takot. Kaya ikaw si Mr. Tomislav. Ikinuyom ni James ang kanyang mga kamao at sinabing, nauuna sa iyo ang iyong reputasyon. May isang lalaki na tinatawag na Ancestral Talisman Master sa 12th Universe, na minsan kong napag-usapan ang curse magic. Nalaman ko na ang curse magic niya ay nagmula sa 11th Universe, na nagmula naman sa Dark World. Nagsaliksik ako ng patas na antas ng curse magic. Marahil ay maaari nating pag-usapan ang bagay na ito sa hinaharap. Ikinumpas ni Tomislav ang kanyang mga kamao at sinabing, hindi ko akalain na ang isang makapangyarihang tao na tulad mo ay ipanganganak ng tahimik sa 12th universe. Itinago mo ang iyong presensya sa lahat. Walang nakakita sa iyong pagbangon. Ngumiti si James at hindi nagsalita. Itinuro ni Kalinikos ang isa pang lalaki na nasa 25 taong gulang. Nakasuot ng puting roba, medyo gwapo siya at kulot. Siya si Salvatore Zanto, ang Panginoon ng ika-8 universo at isa ring 4-power macrocosm ancestral god, pakilala ni Kalinikos sa kanya. Nang marinig ito, bahagyang tumango si James. Tulad ng naisip niya, ang mga kasama ni Kalinikos ay dapat na macrocosm ancestral gods. Hindi lamang iyon, ngunit sila rin ang mga Panginoon ng ika-8, ika-10, at ika-11 universo. Tumingin si James sa kanila at nakangiting nagtanong, tinatalakay ba ninyo ang pagsasama-sama ng universo? Hindi ito inilihim ni Kalinikos kay James. Alam niya na nilipol ni James si Santino Hiram ng 6th universe, na nasa ilalim ng 1st universe. Batay sa katotohanang ito lamang, maaari niyang mahinuhan na si James ay hindi isa sa mga kasabwat ng makapangyarihang Panginoon.
Tama, nasa gitna tayo ng usapan. Nang marinig ito ni James ay naintriga. Tanong niya, ano ang pinag-uusapan ninyo? Lahat ako ay tainga. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, sinabi ni Kallinikos, ang makapangyarihang Panginoon ay iminungkahi na pagsamahin ang mga universo sa isang maraming beses sa nakaraan. Gayunpaman, nabigo siya sa bawat oras. Sa pagkakataong ito, nagpadala siya ng maraming makapangyarihang tao sa iba pang mga universo at nagdulot ng kaguluhan, na pinilit ang mga Panginoon na sumang-ayon sa kanyang mga kahilingan. Sabi ni James, ang pagsasama-sama ay nagdudulot ng maraming benepisyo. Bakit kayo hindi nagkakasundo? Kapag ang 12 universo ay pinagsama sa isa, isang super heavenly path ang isisilang. Sa panahong iyon, maaaring masira ang mga limitasyon ng langit at lupa. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa lahat. Tumango si Yekaterina at sinabing, alam naman namin yun. Ang inaalala natin ay ang Omnipotent Lord. Bilang isang 9-power macrocosm ancestral God, siya ang pinakamakapangyarihan sa ating lahat sa lahat ng 12 universo. Kapag ang mga universo ay nagsanib sa isa, tiyak na siya ang magiging Panginoon ng bagong sansinukob. Sa oras na iyon, madali na niya tayong maaalis kung hahadlangan natin siya. Sumigaw si Tomislav, sa katunayan, tiyak na gagawa siya ng ilang maling taktika pagkatapos ng pagsasama-sama ng bagong universo. Marahil ay pagsasama-samahin niya ang kapangyarihan ng bagong universo upang maglunsad ng tag-ong pag-atake sa Dark World. Sa panahong iyon, magugunaw na naman ang mundo. James, gayunpaman, walang pag-aalinlangan na sinabi, sandali na lang bago tayo makipagdigma sa Dark World, no? Paminsan-minsan, ang madilim na mundo ay maglulunsad ng madilim na alitan at magdudulot ng hindi mabilang na pagkalugi at napakalaking casualty sa ating panig. Ang 12 universo at ang madilim na mundo ay may masamang dugo sa pagitan natin. Kaya't hindi ba't panahon lamang ang digmaan? Natahimik ang iba sa tanong ni James. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi ni Kallinikos, tama ka. Ang 12 universo at ang madilim na mundo ay dalawang pangunahing magkasalungat na panig. Gayunpaman, kahit na pagsamahin natin ang lakas ng bagong universo, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa madilim na mundo. Ang paglulunsad ng digmaan ng hindi sinasadya ay magpapababa lamang sa kabuuang lakas ng 12 universo. Bahagyang tumango si James at sinabing, your worries are not without reason. Gayunpaman, ang sinumang maging Panginoon ng bagong sansinukob ay tiyak na hindi basta-basta maglulunsad ng isang all-out war. Kapag ang mga universo ay pinagsama sa isa, hinuhulaan ko na tayo ay papasok sa isang ginintoang edad. Maraming prebensya ang lilito, at ang kabuuang lakas ng 12 sansinukob ay babangon. Napatingin ang iba kay James, hindi mahulaan ang tumatakbo sa isip niya. Gayunpaman, ang sinabi ni James ay katulad ng sinabi ng makapangyarihang Panginoon noong nakaraan. Tinanong ni Kallinikos, ano sa palagay mo ang tungkol sa pagsasama-sama kung gayon? Nakangiting sabi ni James, consolidation is an eventuality. Ang bagay na dapat nating pag-usapan ngayon ay ang posisyon ng bagong Panginoon. Anong mga kandidato ang nasa isip mo, maaari ko bang itanong? Nagkatinginan ang 4 na individual. Sinabi ni Kallinikos, ang makapangyarihang Panginoon ay determinado na agawin ang posisyon. Kung tutuusin, siya ang nanguna sa consolidation. Nakangiting sabi ni James, not necessarily. Pinipili natin ang bagong Panginoon ng bagong sansinukob. Maaari mo akong piliin, halimbawa. Ikaw. Napatingin sila kay James. Nakangiting sabi ni James, bakit? Hindi ba ako karapat-dapat? Natahimik silang 4. Sa sandaling iyon, naiintindihan nila kung bakit hinahanap sila ni James. Nandito siya upang kunin ang kanilang suporta upang siya ay maging bagong Panginoon ng sansinukob. Ano ang nagbukod sa kanya sa makapangyarihang Panginoon, kung gayon? Wala, dahil sila ay mga ambisyosong lalaki. Gayunpaman, kung kailangan nilang pumili sa pagitan ng Omnipotent Lord at 49, pipiliin niya ang huli. Isang bagong super universe ang isisilang habang ang 12 universo ay pinagsama sa isa, na nagdulot ng higit pang mga providences. Nais ni James na maging Panginoon ng bagong sansinukob upang magkaroon siya ng higit na probidensya.
Noon lamang siya maaaring makipagsapalaran pa sa landas ng paglilinang. Gayunpaman, sa kanyang ranggo, napakahirap na maging susunod na Panginoon. Anuman, nais niyang subukan ito. Kung siya ay nabigo, gayon din. Nang makitang malalim ang iniisip ng iba, tumayo si James at sinabi. Pagnilayan ko ang sinabi ko. Sigurado akong magiging mas mabuting Panginoon ako kaysa sa makapangyarihang Panginoon. Pagkatapos, tumayo siya at tumalikod para umalis. Pagkaalis niya, si Kallinikos at ang iba pa ay may suot na malungkot na ekspresyon. Tumingin siya kay Yekaterina at nagtanong, ano sa palagay mo? Nag-isip si Yekaterina at sinabing, may misteryosong background ang 49, at hindi namin alam kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit, maaari nating malaman na siya ay isang makapangyarihang tao. Sa katunayan, hindi ko man lang makita ang kanyang ranggo. Hindi natin maibibigay ang posisyon ng Panginoon ng bagong universo sa isang taong hindi natin kilala. Tumingin si Kallinikos kay Tomislav. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi ni Tomislav, sa tingin ko ito ay isang magandang bagay na mayroon tayong 49 na pagbabalanse laban sa makapangyarihang Panginoon. Sa pagitan nila, pipiliin ko ang 49. Ano naman ang Salvatore? Ano sa tingin mo? Tumingin si Kallinikos sa Lord of the Eighth Universe. Gayunpaman, umiling si Salvatore at nanatiling tahimik. Pagkaalis ni James ay bumalik na siya sa kanyang tinutuluyan. Agad namang sumulpot si Juanesha. Saan ka nagpunta? Umupo si James at sinabing, naglakad-lakad ako at nakatagpo ang Panginoon ng Ninth Universe. Umupo si Juanesha sa tabi niya. Sinulyapan siya ni James at nagtanong, ano sa palagay mo ang aking mga pagkakataon kung makikipagkompetensya ako para sa posisyon ng Panginoon ng bagong universo? Natigilan si Juanesha. Hindi niya inaasahan na maging interesado ang 49 na maging bagong Panginoon. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, umiling siya at sinabing, baliwala, marahil. Ang makapangyarihang Panginoon ay naghanda ng napakahabang panahon, at determinado siyang sakupin ang posisyon. Bukod dito, sinusuportahan siya ng macrocosm ancestral gods ng unang universo sa kanyang pagsisikap. Isinasantabi ang kanyang lakas sa ngayon, ang kanyang taga-suporta, si Mirabel Joandrao ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Siya ay isang 8-power macrocosm ancestral god. Siya lang ang makakapangibabaw sa lahat ng iba pang macrocosm ancestral gods ng iba pang universo. Hinimas ni James ang kanyang mga templo at nagtanong, ano sa palagay mo ang kailangan kong gawin para makipagkumpetensya? Saglit na nag-isip si Juanesha bago sinabing, ang mga universo pagkatapos ng ika-8 universo ay hindi gaanong mahalaga sa pangkalahatan. Maging ang mga Panginoon ay 4 hanggang 5 kapangyarihan ng macrocosm ancestral gods. Ang ika-2 universo ay pangalawa lamang sa unang universo. Kung nais mong maging bagong Panginoon, kailangan mo lamang makuha ang suporta ng pangalawa, pangatlo, ika-4, at ika-5 universo. Ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay magbibigay sa unang universo ng ilang malubhang sakit ng ulo. Nagbigay si Juanesha ng kanyang opinyon. She continued, pero hindi pwede yon. Si Longinus Clopas, ang Panginoon ng ika-2 universo, ay isang walang awa na tao. Tinaguriang Ancestral Void Master, nagtataglay siya ng nakakatakot na lakas at maihahambing kay Mirabel. Dapat ay mayroon siyang posisyon sa bagay na ito. Imposibleng makuha ang kanyang suporta. Nang marinig ito, napalalim si James sa pagmumuni-muni. Lumilitaw na ang pagiging Panginoon ng bagong sansinukob ay halos imposible. Gayunpaman, kailangan niyang makakuha ng sapat na mga benepisyo at probidensya. Noon lamang siya nakapag-ukit ng bagong landas mula sa kanyang dead-end na kalsada. Susuportahan mo ba ako? Biglang tanong ni James. Natigilan si Juanesha bago ngumiti ng nakangiti, syempre gagawin ko. Pero isa lang akong 1-power macrocosm ancestral god. Wala man lang akong karapatang magsalita sa darating na kumperensya. Sa tingin ko wala akong mapapala sa iyo. Ngumiti si James at hindi nagsalita. Sa pagkakataong iyon, unti-unti niyang namimiss si Thea. Kung hindi nagka-reincarnate si Thea, tiyak na naging makapangyarihang figure siya. Sa kanyang tabi, malalagpasan niya ang lahat ng pagsubok. Nasaan ka Thea? Kailan ka lilito? Napatingin si James sa malayo.
Tumagos ang kanyang tingin sa buong universo at umabot sa kawalan. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok sa manor ni James. Isa siyang kalbong lalaki na nakasuot ng sutana ng monghe. Idinikit ng monghe ang kanyang ulo sa manor ni James. Agad namang nag-react si James at sinabing, dahil nandito ka na, pasok ka na. Napakamot ng kalbo ang monghe at naglakad papasok ng nakangiti. Tinuro ni James ang upuan sa tabi niya. Umupo ang monghe at nagsabi, salamat. Tanong ni James, sino ka? Si Quanesha, gayunpaman, ay naalarma. Tila, kilala niya kung sino ang lalaking ito. Ngumiti ang monghe at nagsabi, Longinus Clopas. Nang marinig ito, natigilan si James. Kanina lang niya nabanggit si Longinus kay Quanesha, at hindi niya inaasahan na lilito siya nang wala sa oras ng ganoon. Bagaman siya ay lihim na natigilan, ang kanyang ekspresyon ay binubuo habang nakangiting sinabi, ang Panginoon ng ikalawang universo. Nauuna ang reputasyon mo. Walang kahulugan sa akin ang pamagat. Salamat lamang sa mga nabubuhay na nilalang ng ikalawang universo na ako ang tao ngayon. Bahagyang iwinagayway ni Longinus ang kanyang kamay. Siya ay kumilos ng casual, na tila hindi interesado sa posisyon ng Panginoon ng ikalawang universo. I wonder kung anong negosyo mo sa akin ngayon, tanong ni James. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Longinus. Nabalitaan ko na nilipol mo ang isang macrocosm ancestral god ng 6th universe. Dahil ang 6th universe ay may malapit na kaugnayan sa unang universo, nag-aalala ako na ikaw ay nasa panganib, kung isa sa alang-alang na ikaw ay nasa ancestral holy site ng unang universo. Sabi ni Longinus. Napatingin sa kanya si James. Pagpapatuloy niya, bagaman inaamin kong mas mahina ako kaysa sa makapangyarihang Panginoon, hindi naman ako mas mahina kaysa sa kanya. Kaya, dapat kong magarantiya ang iyong kaligtasan. Hanggat sinusuportahan mo ako sa pagiging Panginoon ng bagong sansinukob, ipinapangako ko sa iyo na kahit na ang makapangyarihang Panginoon ay walang magagawa sa iyo. Bukod dito, bibigyan kita ng napakalaking benepisyo kapag ako ay naging bagong Panginoon. Pagkarinig nito, naintindihan agad ni James ang lahat. Nandito si Longinus para makuha siya sa kanyang panig. Ang isang 8-power macrocosm ancestral god ay tiyak na nakakatakot. Talagang may karapatan siyang makipagkumpetensya para sa posisyon ng Panginoon. Ano sa tingin mo? Tumingin si Longinus kay James. Ang malungkot niyang ekspresyon ay napalitan na ngayon ng nakakalokong ngisi. 49, pareho na tayo ngayon ng kapalaran simula ngayon. Magkasama, lilikha tayo ng magandang kinabukasan para sa bagong universo. Nagsimula siyang magsalita ng walang tigil, nangako ng maraming benepisyo at nagsasalita tungkol sa hinaharap, kaya't kahit si James ay halos kumbinsido. Nakangiting tumingin sa kanya si James at sinabing, gusto ko ring maging Panginoon ng bagong universo. Bakit hindi mo ako sinusuportahan? Kapag ako ay naging bagong Panginoon, gagawin kitang kinatawan. Ikaw ang mamamahala sa heavenly path ng bagong universo. Ano sa tingin mo? Nang marinig ito, natigilan si Longinus. Tumayo siya at sinabing, sorry for interrupting. Baka dumating ako sa maling oras. Hinanap ni Longinus si James dahil alam niyang nilipol niya ang isang macrocosm ancestral god ng 6th universe sa chaos sa labas ng 12th universe. Ang 6th universe ay palaging may malapit na kaugnayan sa una. Dahil si James, na kilala rin bilang 49, ay nilipol si Santino Hiram, ginawa nitong kaaway siya ng kaaway ni Longinus. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang ipanalo siya sa kanyang panig. Ang taong tulad ni James na madaling lipulin ang 3-power macrocosm ancestral god na may chaotic treasure ay hindi dapat ipagwalang bahala. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na susubukan siya ni James na manalo sa halip. Agad siyang nanlamig. Tumingin sa kanya si James at ngumiti, ano sa tingin mo? Magiging deputy ka, alam mo ba? Hanggat tinutulungan mo akong umakyat sa trono, walang magiging problema. Agad na humagalpak ng tawa si Longinus. Nakakatuwa, nagsisimula na akong magkagusto sa iyo ngayon. Gayunpaman, ang pagiging Panginoon ng bagong universo ay nangangailangan ng lakas. Hindi makita ni Longinus ang ranggo ni James. Kaya, sinubukan niyang itanong, dahil nang ahas kang makipagkompetensya laban sa makapangyarihang Panginoon,
ano sa palagay mo ang iyong mga pagkakataon laban sa kanya? Ito, ha? Nagkunwaring nagmumuni-muni si James bago sinabing, hindi ako sigurado. Bakit hindi mo personal na tanungin ang makapangyarihang Panginoon? Sa tingin ko mas malinaw ang pagkakaintindi niya. Ito ang pakulo ni James. Hindi niya alam kung ipinadala ni Mirabel ang impormasyon sa Omnipotent Lord o ang Omnipotent Lord ang tumingin sa bagay. Kung pareho silang ginawa, ang makapangyarihang Panginoon ay dapat na matakot sa kanya ngayon. Ngayon, sinusubukan niyang iliga si Longinus. Nang marinig ito, malungkot ang ekspresyon ni Longinus. Hindi niya alam kung sino ang 49 sa puntong iyon. Kaya, hindi na siya nagsalita at tumayo na lang bago tumalikod para umalis. Pagkatapos umalis sa tirahan ni James, tumungo siya sa lugar ng tirahan ng makapangyarihang Panginoon, na kanyang pangunahing karibal. Sa lahat ng ito, sa ilalim ng pagsupil ng Omnipotent Lord, ang ikalawang universo ay naging magaspang. Mayroong ilang mga gusali sa tuktok ng isang espiritual na bundok sa Ancestral Holy Site. Sa isang pangunahing bulwagan, ipinatawag ng Omnipotent Lord ang macrocosm ancestral gods ng unang universo at iba pang mga universo. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap sa conference. Nakaupo sa trono, ang makapangyarihang Panginoon ay tumingin sa kanila at nangako, sa sandaling ako ay naging Panginoon ng bagong sansinukob, ipinapangako ko na hindi kita pagmalupitan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, casual na pumasok si Longinus na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagpasok niya sa main hall ay agad siyang pinagtuunan ng pansin. Nagdilim ang ekspresyon ng makapangyarihang Panginoon habang malamig siyang nagtanong, anong ginagawa mo rito? Hahaha, inilibot ni Longinus ang kanyang paligid at nakangiting sinabi, nasa meeting ka ngayon kasama ng iyong mga subordinate bago pa man magsimula ang conference. Mukhang determinado kang maging Panginoon ng bagong universo. May mga 20 macrocosm ancestral gods ang naruroon. Karamihan sa kanila ay macrocosm ancestral gods ng unang universo na napanalunan ng Omnipotent Lord. Kabilang sa kanila si Lishai Baishan, ang Panginoon ng ika-6 na universo. Naalarma ang lahat na tumitig kay Longinus, natatakot na gagawa siya ng karahasan dito. Lumakad si Longinus sa main hall at umupo. Habang ngumunguya siya sa mga banal na prutas sa mesa, sinabi niya, dapat mong malaman kung anong uri ng tao ang makapangyarihang Panginoon. Isa siyang mapanlinlang na pukana na mananaksak sa sinuman sa tuwing may pagkakataon. Ni minsan ay hindi natupad ang kanyang mga pangako. Kaya bakit suportahan siya? Patuloy niya, bakit hindi mo ako bigyan ng suporta? Nangangako ako na bibigyan kita ng napakalaking benepisyo kapag ako na ang Panginoon ng bagong universo. Sinimulan silang ligawan ni Longinus kahit alam niyang mabibigo siya. Karamihan sa macrocosm ancestral gods dito ay mula sa First Universe at susundin ang bawat utos ng Omnipotent Lord. Ganoon din sa mga Panginoon ng ibang sansinukob. Dahil dito, sinisikap lamang niyang ipahid ito sa mukha ng makapangyarihang Panginoon. Nagdilim ang ekspresyon ng makapangyarihang Panginoon. Putol ka, Longinus. Mangyaring umalis kung wala ka ng kailangan. May meeting pa tayo dito. Parang biglang may naalala, sinabi ni Longinus, sa totoo lang, may gusto akong itanong sa iyo. Ang makapangyarihang Panginoon ay tumingin sa kanya at nagtanong, ano ito? Sinabi ni Longinus, siguradong narinig mo na ang 49. Ano naman sa kanya? Ang makapangyarihang Panginoon ay naguguluhan. Bakit biglang ilabas ni Longinus ang 49? Naku, wala masyado. Kaya lang hinanap niya ako at hinanap niya ako. Gusto niyang suportahan ko siya bilang Panginoon ng bagong universo. Nangako pa siya na gagawin niya akong deputy, walang pakialam na sabi ni Longinus. Kasabay nito, pinagmasdan niyang mabuti ang mga pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Gaya ng inaasahan, sa sandaling binanggit niya ang 49, nagbago ang ekspresyon ng makapangyarihang Panginoon. Sinulyapan siya ni Longinus at mahinang ngumiti, nagtanong, sabihin. Kung susuportahan ko ang 49, sa palagay mo ay maaari ka pa ring maging Panginoon ng bagong universo pagkatapos ng pagsasama-sama. 1/3. Nang marinig ito, muling nagdilim ang ekspresyon ng makapangyarihang Panginoon.
Sa ibaba, hindi na napigilan ng isang macrocosm ancestral god ang kanyang galit habang sinasabi niya, sino siya sa palagay ng 49? Ano ang dahilan kung bakit iniisip niya na maaari siyang maging Panginoon ng bagong universo? Sinabi ni Longinus, sa katunayan, wala akong ideya kung sino siya o kung ano ang kanyang kakayahan. Baka gusto ng Omnipotent Lord na maliwanagan tayo. Pagkatapos, sinulyapan niya ang makapangyarihang Panginoon at nagtanong, gusto mo ba akong bigyan ng karangalan? Hindi nais ng Omnipotent Lord na sayangin ang kanyang hininga kay Longinus. Sa lahat ng ito, si Longinus ay palaging kanyang mahigpit na karibal. Ngayong nandito siya ng gugulo para sa kanya, naapektuhan talaga siya sa mga sinabi niya. Nanatili siyang tahimik. Nang makita ito, agad na naunawaan ni Longinus. Akala ko wala kang kinatatakutan sa 12 universo. Kaya may isang taong kinatatakutan mo. Mukhang hindi dapat gawing trifle si James. Matapos makuha ang sagot na kailangan niya, tumayo lang si Longinus at tumalikod para umalis sa pangunahing bulwagan. Pagkaalis niya, napawi ang ngiti sa mukha niya. Sa paghusga sa reaksyon ng makapangyarihang Panginoon, ang 49 ay talagang isang nakakatakot na kalaban. Kinapa niya ang kanyang mga templo. Hinanap ni Longinus ang makapangyarihang Panginoon. Bagamat nanatiling tahimik ang makapangyarihang Panginoon, nakuha na ni Longinus ang sagot na gusto niya. Sa pag-alis, pinag-isipan niya kung paano lumitaw ang isang makapangyarihang figure tulad ng 49 nang wala saan man mula sa isang universo na mahina at hindi gaanong mahalaga gaya ng 12th universe. Nagawa lamang ni James na lipulin ang isang 3-power macrocosm ancestral god na may chaotic treasure sa chaos sa labas ng 12th universe, at sa pamamagitan lamang ng labanang ito kumalat ang kanyang pangalan sa malayo. Narinig na rin ni Longinus ang labanang ito. Sa katunayan, nagpadala pa siya ng mga tao sa 12th universe para imbestigahan ang bagay na iyon ngunit wala siyang nakita. Ang sakit ng ulo. Pinunasan ni Longinus ang kanyang mga templo. Samantala, sa accommodation ni James. Tumingin si Quanesha kay James habang nakasuot ng malungkot na ekspresyon at sinabing, huwag kang pelan lang sa hitsura ni Longinus. Bilang isang makapangyarihang tao na maaaring mabuhay sa ilalim ng patuloy na pagsupil ng makapangyarihang Panginoon, hindi siya pushover. Alam ito ni James, syempre. Bahagya siyang tumango at sinabing, I know. Ngunit ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado. Iniisip ko kung ano ang iba pang makapangyarihang mga tao ang nakatutok sa posisyon ng Panginoon ng bagong universo. Tumingin siya kay Quanesha at nagtanong, sino pa sa 12 universo ang may lakas na maging Panginoon ng bagong universo? Nang marinig ito, nag-isip si Quanesha. Kung ibinabatay natin ito sa lakas lamang, ang Omnipotent Lord ang malamang na mananalo. Naabot niya ang 9-power macrocosm ancestral god rank at siya ang pinakamakapangyarihan sa 12 universo. Siya ang pinakamalamang na maging Panginoon ng bagong universo. Kasunod niya si Mirabel Joandra ng First Universe, Longinus Clapus ng Second Universe, at Yuval Yonaguska ng Third Universe. Sila ang nag-iisang 8-power macrocosm ancestral god sa lahat ng 12 universo. Walang ibang may karapatang makipagkumpetensya, maikling pagbubuod ni Quanesha. Strictly speaking, sila lang ang may lakas na makipaglaban. Gayunpaman, si Mirabel ay palaging sumusuporta sa makapangyarihang Panginoon. Si Longinus ay palaging mahigpit na karibal ng makapangyarihang Panginoon, at ang kanilang dalawang universo ay palaging magkasalungat sa isa't isa. Si Yuval naman ay low profile. Gayon din ang Third Universe, na bihirang magkasalungat sa ibang mga universo. Dahil hindi pa ipinahayag ni Yuval kung aling panig siya, dapat ay neutral siya dito. Ibinigay ni Quanesha ang kanyang pagsusuri. Nakinig ng mabuti si James. Pagkarinig nito, marahang kumatok siya sa mesa. Iyon ay nangangahulugan na maaari akong maging Panginoon ng bagong universo kapag nakuha ko ang suporta ni Mirabel, Longinus, at Yuval. Ma'am. Tumango si Quanesha at sinabing, theoretically speaking, yes. Ngunit imposibleng makuha ang kanilang suporta. Susubukan ko bago sumuko, sabi ni James. Dahil ito lang ang paraan niya para maging Panginoon ng bagong universo, kailangan niyang subukan. Una, makikipagkita siya sa mga taong ito at makikipag-usap sa kanila.
Binalak niyang bisitahin si Mirabel. Tanong ni James, marami ka bang alam tungkol kay Mirabel? Ang oras ay tumatakbo para kay James. Makukuha kaya niya ang suporta ng mga makapangyarihang tao sa loob ng wala pang isang buwan? Na-dismiss ka sa ngayon. Hahanapin kita kung may kailangan ako. Sige. Tumayo si Quanesha at tumalikod para umalis. Si James ay nanatiling nakaupo ng ilang oras bago umalis sa Ancestral Holy Site at nagtungo sa Mount Nine Saints kung saan naninirahan si Mirabel. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Mount Nine Saints. Sa harap niya ay isang maalon na bulubundukin, kung saan maraming magagandang tanawin. Sa labas ng espiritual na bundok, mayroong kahit isang malakas na pormasayon. Lumabas si James sa labas ng formation. Nararamdaman niya na ang misteryosong pormasayon ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, kaya't kahit siya ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Tulad ng inaasahan sa espiritual na bundok ng isang 8-power macrocosm ancestral god. Dapat kayang pigilan ng formation na ito ang maraming tao na makapasok. Nagsalubong ang kilay ni James. Maaaring hindi niya masira ang formation na itinakda ng isang 8-power macrocosm ancestral god. Habang ginagamit niya ang kanyang divine sense, naramdaman niya na mayroong hindi mabilang na misteryosong mga inscription na komplikado at patuloy na nagbabago. Naintindihan pa niya ang pinakamahiwagang inscription sa lahat, ang karma script. Bukod pa rito, naintindihan niya ang pangunahing katangian ng mga landas, kaya hindi dapat maging napakahirap ang pag-unawa sa mga inskripsyong ito at pagsira sa pormasayon. Sa isang iglap lang, naunawaan ni James ang inscription ng pormasayon. Kapag naintindihan niya iyon, madali niyang nasira ang formation. Naglakad siya pasulong at hindi nagtagal ay dumating bago ang pormasayon. Habang casual niyang winawagayway ang kanyang kamay, lumitaw ang mga misteryosong sigil sa kanyang mga kamay at pumasok sa pormasayon sa kanyang harapan. Samantala, ang pormasayon ay sumailalim din sa mga pagbabago, at isang butas ang lumitaw. Dumaan dito si James at pumasok sa Mount Nine Saints. Ang pormasayon ay personal na itinakda ni Mirabel mismo. Sa sandaling may pumasok sa bundok, agad niyang nakita ang presensya nito. Sa sandaling iyon, siya ay nasa gitna ng pagpapagaling sa kanyang mga sugat sa isang closed-door meditation. Nang maramdamang may pumasok sa kanyang kinaroroonan, agad siyang nawala ng walang bakas at humarap kay James sa susunod na sandali. Saktong pagpasok ni James sa formation at akmang ay activate ang kanyang divine sense, may lumitaw na babae. Nakasuot siya ng semi-transparent na pink na damit, at ang kanyang figure ay walang kamali-mali. Ang kanyang bawat tampok ay nakakaakit na ang kanyang bawat salita at kilos ay maaaring hamatak sa puso ng isang lalaki. Ikaw pala. Medyo nabigla siya. Gayunpaman, kaagad na nagdilim ang kanyang mukha. Ano ang ibig sabihin nito? 49. Ano ang iniisip mo na pumapasok sa teritoryo ko? Naalarma siya. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang individual ay magpapadala muna ng kahilingan bago pumasok sa teritoryo ng iba. Ang pagpasok sa teritoryo ng isang tao ay karaniwang nangangahulugan ng isang deklarasyon ng digmaan. Sumilay ang ngiti sa mukha ni James habang pinagmamasdan ang sexy at glamorous na si Mirabel habang sinasabing, nothing much. Ikaw naman ang nag-imbita sa akin dito eh. Dahil ako ngayon ay nasa unang universo, kaugalian na lamang na bisitahin kita. Customary. Oo, tama. Tumingin si Mirabel kay James at malamig na sinabi, nasira mo ang pormasayon ko. Sa sandaling itinuon ni James ang kanyang mga mata kay Mirabel, alam niya kaagad na nasugatan ito. Hindi lang iyon, nahawahan siya ng dark power. Natigilan siya. Si Mirabel ay isang 8-power macrocosm ancestral god. Dahil dito, nahirapan siyang paniwalaan na siya ay nasugatan. Kaya sino ba talaga ang may kakayahang saktan siya? Anong nangyari? Wala dapat kahit sinong makakalaban sa iyo kahit sa dark world. Sino ang nanakit sa iyo? Tanong ni James. Hindi sinagot ni Mirabel ang tanong niya dahil alam niyang may ulterior motive si James. May maitutulong ba ako sa iyo? Tanong niya. Dapat ba tayong mag-usap sa loob? Nakangiting tanong ni James. Sumenya si Mirabel kay James na pumasok, at nagtungo siya sa kailaliman ng Mount Nine Saints.
Mayroong 9 na bundok sa kailaliman ng bundok Nine Saints, at ang bawat isa ay kasing misteryoso ng iba na nabuo sa pamamagitan ng probidensya ng langit at lupa. Ang Mount Nine Saints ay isa sa mga bundok na ito, at iyon ang lugar na tinitirhan ni Mirabel. May isang manor sa tuktok. Sa pasilyo ng manor, umupo si Mirabel sa tabi ni James at tumingin sa kanya, umaasang makikita ang lalaki. Gayunpaman, habang tinatitigan niya si James, tila mas misteryoso siya. Nararamdaman niya ang isang hindi pa nagagawang kapangyarihan at aura na nagmumula sa kanya. Naintriga ito sa kanya. Ang kapangyarihang ito ba ay nilinang ng Omniscience Path? Habang tahimik ang dalawa, naging awkward ang atmosphere. Ahem. Umubo si Mirabel at pinutol ang awkward moment. Bakit hindi ka humabol? Nag-propose siya. Bahagyang kumaway si James at sinabing, "How about we begin by removing the dark power inside your body?" Ikaw. Napatingin si Mirabel kay James. Ang madilim na kapangyarihan sa kanyang katawan ay hindi kapani-paniwalang masama. Kung kahit na hindi niya ito maalis sa kabila ng pagiging isang closed-door meditation sa loob ng isang time formation sa loob ng napakaraming taon, paano ito magagawa ni James? Oo, sabi ni James, haharapin muna natin yan. Ang dark power ay parang kryptonite sa mga buhay na nilalang sa illuminated world, ngunit hindi kay James, na negel-inang ng dark power. Tinitigan siya ni Mirabel. Ang madilim na kapangyarihang ito na nagpahirap sa kanya sa loob ng mahabang panahon ay madaling hinigup ni James. Pero, mukhang okay naman si James. Nagulat ito sa kanya. Nagbigay ito sa kanya ng maling impresyon sa lakas ni James, na napagkamalan niyang pinaniniwalaan na napakalaki na kahit ang dark power ay maaaring supuin. Higit pa sa kanya ang lakas ni James. Anong landas ang nilinang mo? 49. Tanong ni Mirabel, maaari bang talagang linangin ng Omniscience Path ang gayong misteryosong kapangyarihan? Umiling si James at ngumiti. Naguguluhan, hinintay ni Mirabel ang kanyang tugon. Sabi ni James habang nakangiti, may natatangi at mahiwagang landas sa mundong ito na hindi kabilang sa alinmang universo kundi sa Chaos Beyond the Universes. Ang landas na ito ay tinatawag na Chaos Path, na siyang aking nililinang. Samantala, ang kapangyarihang nililinang ko ay ang Chaos Power, isang kapangyarihang higit sa lahat ng iba pang kapangyarihan. Kapag nilinang sa pagiging perpekto, malalampasan mo ang 9-power macrocosm ancestral god rank at maaabot ang isang bagong-bagong kaharian na tinatawag na. Huminto si James. Iyon ay dahil wala siyang ideya kung ano ang ranggo na lampas sa 9-power macrocosm ancestral god rank. Naintriga, nagtanong si Mirabel, ano ang tawag? Pinag-isipan ni James kung paano pinakamahusay na dein si Mirabel. Pagkatapos ng lahat, bilang isang 8-power macrocosm god, hindi siya madaling malinlang. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, mahinahon niyang sinabi, ang ranggo na ito ay tinatawag na Chaos Rank. Si James, na walang pakialam sa pagbibigay ng bagong ranggo, ay binigyan lamang ito ng pangalan. Sa anumang kaso, napakalalim ng chaos na kahit isang 9-power macrocosm ancestral god ay hindi makaintindi nito. Dahil kahit na ang mga hangganan ng chaos ay hindi matukoy, ito ang perpektong pangalan. Ang Chaos Rank. Nag-iisip, paulit-ulit na lang inulit ni Mirabel ang parehong mga salita. Pagkaraan ng ilang oras, nagtanong siya, paano nililinang ng isang tao ang Chaos Path? Tumingin siya kay James nang may pag-asa. Kahit na siya ay isang 8-power macrocosm ancestral god, interesado siya sa hindi kilalang Chaos Path. Sa ranggong kinaroroonan niya sa kasalukuyan, walang kayamanan o supernatural na kapangyarihan ang maaaring makapukaw ng kanyang interes. Tanging ang chaos at ang paraan ng paglilinang nito ang maaaring makaakit ng kanyang atensyon. Mahiwagang kumilos si James at sinabing, ito ang aking signature cultivation method, at hindi ako basta-basta magtuturo o tatanggap ng kahit na sinong disipulo. Bukod sa aking mga disipulo, walang ibang may karapatang matuto ng Chaos Path. Ang mga salita ni James ay pumukaw sa interes ni Mirabel. Ang kanyang mga mata ay maulap, tila malalim na sumasalungat sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang tumayo at lumuhad sa lupa, Guro, mangyaring tanggapin mo ako bilang iyong disipulo. Anong ginagawa mo?
Hiniling ni Mirabel na maging alagad ni James dahil lamang sa Chaos Path. Siya ay isang tao ng unang universo at isa sa mga unang umiral. Dahil naranasan na niya ang lahat ng naroon, tanging ang hindi kilalang, misteryosong Chaos ang maaaring makapukaw ng kanyang interes. Master, maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa Chaos Path? Napatingin si Mirabel kay James nang may pag-asa. Sa sandaling iyon, ang kanyang kaibig-ibig na ekspresyon ay hindi katulad ng isang makapangyarihang figure. Naguguluhan si James. Kahit na alagad ko ka na ngayon, wala akong masyadong alam tungkol sa iyo. Ipinagbabawal ako ng sekta na magturo ng Chaos Path ng madali. Kapag nalaman ko ang higit pa tungkol sa iyo, ituturo ko sa iyo ang Chaos Path. Sinimulan siyang lokohin ni James. Iyon ay dahil hindi niya alam kung ano ang ipapaliwanag sa kanya. Nilinang lamang niya ang hakbang na ito dahil lamang sa patnubay ni Yukiya, at nakuha lamang niya ang gayong lakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng macrocosm core. Nang marinig ito, bahagyang nadismaya si Mirabel. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa. Dahil master na niya ngayon si James, magkakaroon siya ng maraming pagkakataon para matuto sa hinaharap. Oh, yeah. Nang maalala niya ang isang bagay, nagtanong siya, bakit mo ako pinuntahan at binisita? Ako. Nawalan ng masabi si James. Tiyak na hindi siya makakasama sa kanya. Ngayong naging alagad na niya si Mirabel, kailangan lang niyang ihayag ang kanyang intensyon na maging Panginoon ng bagong sansinukob, at agad niyang ipahahayag ang kanyang suporta. Inilipat niya ang paksa, nagtanong, bakit ka nasugatan? Napunta ka ba sa madilim na mundo? Nakilala mo ba ang isang makapangyarihang Panginoon sa kaibuturan? Ma'am, tumango si Mirabel at sinabing, espesipikong nakapasok ako sa Dark World. Doon, nakatagpo ako ng isang makapangyarihang Panginoon na kaka-expose pa lang. Siya ay tinatawag na Shena at nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Kahit na sa aking 8-power macrocosm power, hindi ako makakalaban sa kanya. Maikling paliwanag ni Mirabel. Hindi niya sinabi na nakipagsapalaran siya sa Dark World para imbestigahan si Yukiya Derneley. At saka, hindi naman siya interesado doon. Ngayon, gusto lang niyang malaman ang higit pa tungkol sa Chaos Path at ang sekta ni James. Gusto niyang malaman kung ano ang papel na ginampanan ng sekta ni James sa 12 universo. Sumagot si Mirabel na may seryosong mukha, matagal nang naisin ng Omnipotent Lord na pagsamahin ang universo. Gayunpaman, maraming beses siyang nabigo sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, determinado siyang tuparin ang tagumpay. Bilang 9-power macrocosm ancestral Diyos, makakakuha lamang siya ng sapat na pag-aalaga upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng sansinukob at pagiging Panginoon ng bagong universo. Nag-iisip, tanong ni James, anong klaseng tao siya? Nang marinig ito, nawala sa pagmumuni-muni si Mirabel. Nahirapan siyang sagutin ang tanong na iyon. Inilalagay ba kita sa hindi komportableng posisyon? Tanong ni James. Umiling si Mirabel at sumagot, hindi ko lang alam kung ano ang sasabihin ko. Tumingin si James sa kanya. Sinabi ni Mirabel, siya ay tiyak na isang kwalipikadong Panginoon na nag-ambag ng napakalaki sa interes ng unang universo. Gayunpaman, mula sa pananaw ng ibang mga universo, siya ay isang mananalakay lamang na nagnakaw ng mga mapagkukunan ng ibang mga universo para sa ikabubuti ng unang universo. Naintindihan naman ito ni James. Walang tama o mali sa mundong ito, iba-iba lamang ang pananaw. Ang Omnipotent Lord ba ay nagsisikap lamang na makakuha ng providence at tumawid sa isang mas mataas na ranggo sa pamamagitan ng pagpunta sa ganoong haba upang pagsamahin ang universo? Tanong ni James. Sabi ni Mirabel, not entirely. Isa rin siyang ambisyosong tao. Kung wala ang Dark World, siya sana ang naging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Gayunpaman, sa banta ng madilim na mundo na nakatingin sa itaas ng kanyang ulo, hindi siya makapagpahinga sa kapayapaan. Kaya, gusto niyang maabot ang mas mataas na ranggo at sirain o kontrolin pa ang madilim na mundo. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagkontrol sa lahat ay makakaramdam siya ng katiwasayan. Bilang isang makapangyarihang figure ng unang universo, kilalang-kilala ni Mirabel ang makapangyarihang Panginoon.
Kung ganoon, sino pa bukod sa makapangyarihang Panginoon ang may karapatang maging Panginoon ng bagong sansinukob? Saglit na natigilan si Mirabel bago ngumiti ng malapad. Sa tingin ko ikaw ang pinakaangkop na kandidato para maging Panginoon ng bagong universo. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng ibang tao, ngunit sinusuportahan kita, guro. Nang marinig iyon, napangiti si James. Ito ang hinihintay niya. Sa suporta ni Mirabel, magiging mas simple ang lahat. Ngumiti siya at sinabing, pangalawa ka lang sa Omnipotent Lord sa First Universe. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa akin, hindi ka ba nag-aalala na lalabanan ka niya? Akala ko may bagay kayo sa isa't isa. Baka isipin pa ng mga tao na mag-asawa kayong dalawa. Agad namang paliwanag ni Mirabel, sa totoo lang, I have a relationship with the Omnipotent Lord. But we're not a couple. Now that I have you as my master, I will support you wholehearted. I promise to be absolutely loyal to you. Kapag ikaw maging Panginoon ng bagong universo, sana ay maituro mo sa akin ang Chaos Path. Bagamat ang mga limitasyon ng langit at lupa ay maaaring masira pagkatapos na magsanib ang mga universo, at maaaring malampasan ng isa ang 9-power macrocosm ancestral god rank, hindi ito ginagarantiyahan, dahil kailangan din ng isang providence at good luck. Kung ikukumpara dito, ang pagkuha ng paraan ng paglilinang ng Chaos Path ay mas angkop. Umalis si James sa Mount Nine Saints. Pumunta siya dito para hikayatin si Mirabel na suportahan siya. Sa una, inaasahan niya na ito ay isang mahirap na pagsisikap. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadali ito. Maganda ang mood niya. Bumalik siya sa Ancestral Holy Site at sa kanyang tirahan. Ngayong nasa kanya na ang suporta ni Mirabel, isang hakbang na siya palapit sa pagiging Panginoon ng bagong universo. Gayunpaman, si Mirabel lamang ay hindi sapat. Kung siya ay isang 9-power macrocosm ancestral god, madali niyang magagawa ang kanyang mga ambisyon. Gayunpaman, hindi siya isang 9-power macrocosm ancestral god. Kahit na kaya niyang harapin ang mga ordinaryong macrocosm ancestral gods, hindi niya kayang labanan ang mas makapangyarihang mga figure. Mukhang kailangan kong makuha ang suporta ni Longinus, ang Panginoon ng ikalawang universo. Umupo si James sa dingding ng kanyang bakuran at pinagmamasdan ang magandang tanawin sa dikalayuan. Sa sandaling iyon, pinag-iisipan niya kung paano pinakamahusay na makuha ang suporta ni Longinus. Dapat ba niyang gamitin ang parehong trick sa kanya tulad ng ginawa niya kay Mirabel? Hindi ito gagana. Iyon ay dahil walang alam si Longinus tungkol kay Yukia. Natural, hindi siya matatakot sa lahat. Nagtataka ako kung binisita niya ang makapangyarihang Panginoon, bulong ni James. Kahit na siya ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan, kailangan niyang hanapin si Longinus. Pinaandar niya ang kanyang divine sense at agad na natuklasan ang tirahan ni Longinus. Tumalon siya pababa mula sa pader at bumagsak sa lupa bago tumungo sa Longinus. Tirahan. Bago pa man siya makaalis sa kanyang mansyon, isang matandang lalaki ang bumungad sa kanya. Nakasuot ng itim na damit, ang lalaki ay may mahabang itim na balbas. Ang kanyang hitsura ay tila hindi masyadong matanda, at mayroong isang napakalawak na sigla na umiikot sa kanyang katawan. Ang walang kapantay na emperador. Natigilan si James. Ang lalaking nasa harap niya ay walang iba kundi ang unmatched emperor, ang disipulo ni Yukia Dernelly, ang master ni Henrik Declan, at isang nakatagong makapangyarihang figure ng 12th Universe. Siya rin ay nagal-inang ng isang mahiwagang kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay hindi higit sa James's. Tinansya ni James na ang kanyang lakas ay nasa 4-power macrocosm ancestral god rank. Bakit ka nandito? Lumapit sa kanya si James at nagtanong. Nakangiting sinabi ng unmatched emperor, paano ko maaaring makaligtaan ang komperensya ng 12 sansinukob? Dahil aalis ka kaagad pagkatapos bumalik mula sa Mount Nine Saints, pinaplano mo bang bisitahin ang Panginoon ng ikalawang universo? Tumingin sa kanya si James na nagtataka. Mukhang alam mo na ang mga galaw ko. Nakangiting sabi ng walang kapantay na emperor, dahil hahanapin mo na si Longinus. Sa palagay ko ay matagumpay mong nakumbinsi si Mirabel. Nakangiting sabi ni James, dahil nandito ka,
Inaakala kong may paraan ka para tulungan akong kumbinsihin si Longinus. Let's go, sabi ng Unmatched Emperor. Hindi akalain ni James na lilito ang Unmatched Emperor sa First Universe. Ngayong narito siya, mayroon siyang tulong. Kung talagang makumbinsi ng Unmatched Emperor si Longinus, mas magiging maayos ang lahat. Ano ba ang pinagkakaabalahan ng lalaking ito? Dahil mayroon siyang mga paraan upang kumbinsihin si Longinus, bakit siya nananatiling tahimik? Ngumiti siya at sinabing, hindi ba pwedeng makipag-chat sa dati kong kaibigan? Of course you may. Please enter. Si Longinus ay gumawa ng isang malugod na kilos at dinala si James at ang walang kapantay na emperador sa pasilyo. Nang makaupo si Longinus, sinulyapan niya ang walang kapantay na emperador. Napagtantong hindi siya nakakakita sa kanya, natigilan siya. Anong nangyayari? Bakit napakaraming makapangyarihang figure ang umuusbong ng biglaan? Kahit naguguluhan, ngumiti siya at nagtanong, sino ito? 49. Ipinakilala ni James ang Unmatched Emperor na nakangiti, ito ang walang kapantay na Emperor. Isa rin siyang buhay na nilalang ng 12th Universe. Ang 12th Universe din. Natigilan si Longinus. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa Unmatched Emperor habang bumantong hininga, what's with the 12th Universe? Bakit biglang napakaraming makapangyarihang figure ang lumitaw ng wala saan? Bilang isang 8-power macrocosm ancestral god, ang mga individual na hindi niya nakikita ay tiyak na mas malakas kaysa sa kanya. Ang Unmatched Emperor ay dapat na tumawid sa 9-power macrocosm ancestral god rank. Dalawang 9-power macrocosm ancestral gods na lumilitaw sa maikling panahon ay tiyak na nakakagulat. Ito ay sobrang nakakatakot. Huminga ng malalim si Longinus at ikinulong ang kanyang mga kamao bilang tanda ng pagbati sa walang kapantay na emperador. Alam niyang may dahilan kung bakit pumunta si James dito. Baka nandito siya para ligawan siya. Sa pagkakataong iyon, nag-iisip siya ng mga paraan upang makitungo sa isang taong kasing kapangyarihan ni James. Dahil isa na siyang mahigpit na karibal ng Omnipotent Lord, ang ikalawang universo ay malalagay sa matinding kahirapan kung sasaktan din niya ang ikalabindalawang universo. Bagamat napuno siya ng pagkabalisa, nagsuot pa rin siya ng malungkot na ekspresyon habang nagtanong, 49, don't tell me pumunta ka dito para lang makipag-chat sa akin. Nakangiting tanong ni James, what's your opinion on the consolidation of the 12 universes? Tumawa si Longinus at sinabing, ang pagsasama-sama ay mabuti para sa lahat. Wala akong opinyon sa bagay na ito. Paano ang Panginoon ng bagong sansinukob? Sino sa tingin mo ang dapat humawak ng posisyon? Tanong ni James. Naglagay ito ng malaking presyon sa mga balikat ni Longinus. Kung hindi niya naunawaan ang opinyon ni James, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang ang pinakaangkop na kandidato para sa Panginoon ng bagong sansinukob. Gayunpaman, hindi niya masabi ang ganoong bagay. Nakangiti niyang sabi, sa tingin ko ang Panginoon ay dapat magmula sa una o ikalabindalawang universo. Ang lakas ang magiging pangunahing salik sa kompetisyong ito. Tapos, sinulyapan niya si James. Dapat ay nasa 9-power macrocosm ancestral god rank ka, ang parehong ranggo ng Omnipotent Lord. Dahil pareho ang lakas mo, ang kalalabasan ay matutukoy sa bilang ng macrocosm ancestral god sa iyong panig. Kung ang mga numero ay tungkol sa parehong, maaaring kailanganin ninyong dalawa na labanan ito at tingnan kung sino ang mas malakas. Ngunit, hindi inaasahan ni James na susuportahan siya ni Longinus bago pa man siya makapagsalita. Kaya, natupad niya ang kanyang layunin. He gave his assurance, don't worry. If you publicly back me, I will give me enormous benefits when I became the Lord of the new universe. Nang marinig ito, gumaan ang loob ni Longinus. Nakangiting sabi niya, kung ganoon, hayaan mo akong batiin ng maaga ang Panginoon ng bagong sansinukob. Bahagyang kumaway si James. Pagkatapos, nakipag-usap siya kay Longinus ng ilang oras bago tumalikod para umalis. Matapos umalis sa tirahan ni Longinus, nakangiting sinabi ni James, salamat. Kung hindi dahil sa pagdiin mo kay Longinus, hindi niya ako susuportahan. Nakangiting tumugon ng Unmatched Emperor, maraming benepisyo ang pagiging Panginoon ng bagong universo. Sana ay mapaunlad mo ang chaos at malampasan mo ang lahat ng limitasyon.
Ngayong natukoy na ang resulta, aalis na ako. Balak kong mamasyal dito. Sure, sabi ni James. Ang walang kapantay na emperador ay nagpaalam kay James at umalis. Sa sumunod na yugto ng panahon, si James ay hindi gumala, sa halip ay nanatili sa loob ng kanyang sariling tirahan at naghintay para sa pagsisimula ng komperensya. Lumipas ang mga araw, malapit na ang conference. Parami ng parami ang Macrocosm Ancestral Gods na lumitaw sa Ancestral Holy Site upang manood ng conference. Sa isang kisap mata, dumating ang araw. Sa Mount Anster ng Ancestral Holy Site. Ang Mount Anster ay ang core ng Ancestral Holy Site at milyon-milyong metro ang taas. Nababalot ng manipis na ambon, tila ilusyon kung titingnan sa malayo. Isang hagdanan ang patungo sa tuktok kung saan nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng gininto ang aura. Siya ang makapangyarihang Panginoon. Sa sandaling iyon, maraming bundok ang lumitaw sa ibaba ng bundok. Sila ay nagmula sa lahat ng 12 universo. Kasama rin nila si James. Habang iniskan niya ang kanyang paligid, napansin niya ang Macrocosm Ancestral Gods at hindi niya maiwasang mapabulalas. Hindi ko akalain na ang Macrocosm Ancestral Gods, mga taong bihirang matagpuan sa 12th universe, ay magiging pangkaraniwan sa lahat ng universo. Sa ganoong lakas, tiyak na makakalaban nila ang madilim na mundo, naisip ni James. Bagamat nakapunta na siya noon sa madilim na mundo, naabot lamang niya ang mga panlabas na bahagi at hindi nakipagsapalaran sa kailaliman. Ang alam lang niya ay makapangyarihan ang madilim na mundo, at maraming makapangyarihang figure ang naninirahan sa kailaliman. Gayunpaman, hindi niya mailagay ang kanyang daliri sa eksaktong lakas ng Dark World. Natulala lang siya sa kapangyarihan ng mga makapangyarihang tao na natipon dito at naisip na makakalaban nila ang Dark World. Welcome sa Ancestral Holy Site. Umalangaw-ngaw ang tinig ng makapangyarihang Panginoon. Ako, ang makapangyarihang Panginoon, ay tinatanggap ka sa ngalan ng unang universo. Dito, tatalakayin natin ang pagsasama-sama ng 12 sansinukob. Ito ang pinakamaluwalhating pagtitipon sa kasaysayan ng 12 sansinukob. Pagkatapos ng pagtitipon na ito, ang 12 sansinukob ay pagsamahin sa isa. Ito ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan na makikita sa mga talaan. Ang tinig ng makapangyarihang Panginoon ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Pakiakyat. Itinuro ng makapangyarihang Panginoon ang langit. Sa sandaling iyon, isang ilusyon na ilustrasyon ang lumitaw sa kalangitan, kung saan mayroong maraming mga grid na nababalot ng isang misteryosong kapangyarihan. Ang chessboard ng langit at lupa. Ang walang kapantay na kayamanan ng unang universo. Anong nangyayari? Hindi ba natin tatalakayin ang pagsasama-sama ng 12 universo? Bakit niya ipinatawag ang chessboard ng langit at lupa? Pag-uusapan ba natin ang landas? Maraming Macrocosm Ancestral Gods ang bumulalas. Napako ang tingin ni James sa misteryosong chessboard sa ere habang naging malungkot ang ekspresyon nito. Sa tabi niya, ipinaliwanag ni Quanesha, ito ang chessboard ng langit at lupa ng unang universo. Tanong ni James, para saan ta? Sinabi ni Quanesha, ito ay para sa pagtalakay sa landas. Kapag naabot mo na ang Macrocosm Ancestral God rank, isang pag-atake mo ay maaaring makasira sa universo. Kaya, kung nais mong ayusin ang isang away, lalaban ka sa iyong kalaban sa chessboard ng langit at lupa batay sa iyong karunungan sa mga landas. Napatingin si James sa chessboard sa langit. Ang chessboard ay kakaiba, at bawat grid ay konektado sa isa. Ipinagpatuloy ni Quanesha, ginagawa ng chessboard ng langit at lupa ang langit at lupa bilang isang larangan ng digmaan. Ang bawat grid ay isang larangan ng digmaan, at upang makarating sa gitna ng rehiyon, kailangan mong magkaroon ng mataas na compression ng mga landas. Itinuro niya ang isang kakaibang pulang linya. Nakikita mo ba ang pulang linyang iyon? Tanging ang mga nagel-inang ng Macrocosm power lamang ang maaaring pumasok. Kung hindi, ikaw ay pagbabawalan sa pagpasok. 2/3. Maikling paliwanag ni Quanesha. Swoosh. Maraming pumailanglang sa langit at napadpad sa chessboard. Dahil ang unang universo ang pinakasinaunang universo, alam ng makapangyarihang mga figure ng ibang universo kung ano ang chessboard ng langit at lupa.
Walang panganib sa chessboard, at naroon lamang sila upang pag-usapan ang landas. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, lumundag si James sa hangin. Dumapa siya sa isang lugar malapit sa gitna. Sa sandaling iyon, ang grid na kinaroroonan niya ay naging isang malaking lungsod. Kaagad, naramdaman niya ang napakalaking pressure sa kanyang mga balikat na nagmula mismo sa chessboard. Bagaman nahirapan siyang tiisin ang pressure, hindi nagtagal ay nasanay na rin siya pagkatapos na i-regulate ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Hindi siya tumungo sa gitna ng rehiyon dahil alam niya na kapag mas malapit siya, mas malaki ang pressure. Nangangahulugan iyon na ang mga may mataas na cultivation base lamang ang maaaring lumapit sa sentro. Iniskan niya ang kanyang paligid at nakita niya na ang mga grid sa kanyang paligid ay nagbago na rin sa iba't ibang lungsod. Bawat lungsod ay may 4 na pintuan, at may mga landas na patungo sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, napagtanto niya na mayroon lamang macrocosm ancestral god sa kanyang paligid. Lahat ng makapangyarihang figure ng 12 universo ay lumitaw sa chessboard. Nakatayo sa gitna ng lungsod, naramdaman ni James ang kanyang paligid, na interesado sa chessboard. Iniisip niya kung paano nga ba nila pag-uusapan ang landas. Hahaha, teka, lumakas ang tawa. Ang tawa ay nagmula sa Omnipotent Lord na nakatayo sa gitna ng rehiyon. Habang gumagalaw ang kanyang isip, ang mga mahiwagang rune ay nagkatawang tao at naging isang malakas na hukbo na lumitaw sa labas ng mga tarangkahan ng lungsod at sinalakay ang iba pang mga lungsod. Samantala, ginamit din ng iba pang macrocosm ancestral gods ang kanilang mastery sa path at ginawang rune ang kanilang pangunawa sa path, na naging mga sundalo naman na umatake sa ibang mga lungsod. Si James naman ay nakatutok ng mabuti. Bago pa man siya makapag-react, hindi mabilang na mga sundalo ang lumitaw sa labas ng kanyang mga tarangkahan ng lungsod at sinalakay ang kanyang lungsod. Ang mga pintuan ng lungsod ay nanginig at nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawatak-watek. Sa sandaling iyon, ang boses ni Quanesha ay dumating, "Guro, kapag bumagsak ang iyong lungsod, mapapatalsik ka sa chessboard. Hanggat ikaw ay nasa chessboard, dapat mong gamitin ang lahat ng iyong magagamit paths, supernatural powers, at maging iyong chaotic treasures para maging mga sundalo ang mga ito. Kung mas malakas ka, mas magiging malakas ka sa chessboard." Nang marinig ito, napabulala si James, anong kayamanan? Alam niyang malalantad ang tunay niyang lakas sa sandaling kumilos siya. Alam na ang kanyang tunay na lakas ay wala sa 9-power macrocosm ancestral god rank, ang iba pang macrocosm ancestral gods na kinumbinsi niyang hindi na siya susuportahan. Sa ganoong paraan, mawawalan siya ng karapatang makipagkumpetensya upang maging Panginoon ng bagong sansinukob. Gayunpaman, nais din niyang labanan ang iba pang mga macrocosm gods.